masakit ang ating pag-ihi, nagbabalisaw-saw, madalas at lagi-laging umiihi na pakonti-konti, baka may UTI na tayo. Sa video natin na to, malalaman natin ang mga dahilan kung bakit tayo nag-UTI at ang dahilan kung bakit ang mga babae ay mas common na nagkakaroon ng UTI kaysa sa mga lalaki. At syempre, lulunasan natin ito. Kaya panoorin niyo po itong video na to hanggang sa huli upang ma-share ninyo ang information na matututunan niyo po dito. Ako po si Dr. Lynn, ang inyong PWD but never a disability, Naidarna, your online doc. Ang urinary tract infection is an infection of any part of the urinary system. Pwede itong sa kidneys o bato, ureters, urinary bladder or pantog, urethra. Ang infection na ito ay masakit at nakakairita pero usually pinagwawalang bahala lang natin hanggat wala tayong masyadong nararamdaman. Pero ang advice ko, wag nating ipagwalang bahala ito dahil ito ay may serious complications din kapag umakyat sa bato o kaya naman kumalat sa dugo ang infeksyon. Kaya dapat gawin natin ang mga ways para i-prevent natin na magkaroon ng UTI. Ano-ano ang mga sintomas ng urinary tract infection? Ang UTI, pag minsan wala siyang sintomas, nakikita lang natin sa urinalysis na may mga nana dun sa ihi. That's why nako-confirm natin na meron nga siyang UTI. Pero kung meron mang sintomas, ito ay ang mga nagbabalisaw-saw o masakit ang pag-ihi, frequent urge, at saka yung burning sensation kapag iihi na tayo. Ang ihi din pag minsan ay cloudy, yun yung term namin, kung hindi malinaw yung ihi at saka may dugo. Pag minsan rin at mga grabing situations, sumasakit na rin ang likod natin at ang balakang. Ang mga sintomas ng UTI ay depende rin kung saan specific part ng urinary tract ang involved. Halimbawa, ang affectation niya ay sa kidneys or sa bato, pwede tayong magkaroon ng chills, high-grade fever, tapos masakit yung likod kasi yung kidneys natin nakalocate dito sa likod natin. Isa pang example ay kung may infection tayo sa ating mga pantog o bladder o tinatawag nating cystitis. Ang mararamdaman nyo dito ay pagsakit ng puson, madalas at laging umiihi na konti-konti, pwedeng magbalisaw-saw, pwede ring magkaroon ng dugo at saka may amoy yung ihi natin. Ano naman ang mga dahilan kung bakit tayo nagkaka-UTI? I-drawing ko lang po muna, ha? So, ito po ang kidneys natin. Ito po yung drawing. Ito yung kidneys natin. Ito ang ureter. Tapos, ito po ang urinary bladder. Ito naman ang urethra kung saan lalabas ang ihi. So, may tinatawag tayong descending infection. Ibig sabihin, ang infection ay galing sa taas. Ano po itong descending infection? Kapag hindi tayo umiinom ng maraming tubig, hindi na-flush yung mga germs, yung mga bacteria natin doon sa pantog natin. Yon, isang way yon. Isang cause yon kung bakit tayo nagkaka-UTI. Ang pangalawa ay nagpipigil tayo ng ihi. Kasi definitely, dito sa picture na to, makikita nyo, ito ang urinary bladder. Kapag nagpipigil tayong umihi, ito ang mangyayari. Mag-multiply at mag-proliferate ang mga bacteria, dadami sila dahil hindi sila ma-flush. Okay? Nagkakaintindihan po tayo doon? Ang isa pa ay ang ascending infection. Ano naman po itong ascending infection? Ang ascending infection po nanggagaling from baba papunta sa taas. Kasi sa ating mga babae po, may yung anatomy natin,
talagang prone tayo sa UTI dahil ang urethra natin ay mas maliit or mas maiksi kaysa sa mga lalaki. Yon, number 1 na yon, anatomy. Isa pa, makikita natin sa anatomy natin, ito pag tinignan yung sa ilalim, kung ano yung mga butas, no? Ito yung butas na daanan ng pupo natin. Ito sa ihi, tapos ito yung sa vagina. Itong dalawang itong butas na ito ay malinis. Okay? Itong pinanggagalingan ng pupo, makita nyo, madumi dyan. So, yung mga hindi natin nalilinis kapag naghugas tayo, yung lahat ng dumi dyan, if pabaligtad ang hugas natin, kunwari palikod, papunta sa harap, isasample ko po yan mamaya. If palikod, papunta sa harap, definitely lahat ng bacteria dyan pupunta sa dalawang butas na ito. Okay? Pero pag palikod, so from harap, papunta sa likod, hindi tayo magkaka-UTI. Ipakita ko lang kung paano yung sinasabi ko kanina. At ngayon, kasama ko si Bear. Hello! Nasasampulin ko sa kanya kung paano yung tamang paghuhugas, lalo na sa mga babae. Ha? Ang paghuhugas ay from harap, papunta sa likod. Okay? Hindi siya from likod, papunta sa harap. Okay. Bye-bye na. Ang pagtatalik din or pagkatapos nating makipagtalik ay common cause ng UTI. Kaya i-follow natin yung mga instructions ko mamaya, sasabihin ko ito. Bakit ang mga babae mas prone or at higher risk sila of developing UTI than mga lalaki? Dahil ito sa certain risk factors na meron tayong mga babae. Unang-una dyan, yung nabanggit ko kanina, yung anatomy natin. No? Yung anatomy kasi natin, mas maiksi ang urethra, yung daanan ng ihi palabas ng katawan natin kaysa sa mga lalaki. At isa pa, yung drawing ko kanina, kung naaalala nyo, ay malapit ang urethra natin, yung labasan ng ihi sa labasan ng pupo. So kung mali ang paghuhugas natin, pwede tayong magkaroon ng UTI. Isa pa dito ay ang sexual intercourse. Siyempre, tapos may mga certain birth control pills na nakakadagdag rin lalo sa pag-UTI natin. Kapag nagbubuntis tayo, mas prone tayo sa UTI dahil yung mga hormones natin nag-change. Okay? At isa pang factor dyan ay menopause. Ang menopause dahil may decline o nababawasan na yung estrogen level natin sa katawan, yon ang nagkakos ng frequent urinary tract infection. Ano ang mga complications ng UTI kapag hindi ito na-treat? Pwede itong magkaroon ng serious consequences. Ano itong mga komplikasyon ng UTI? Isa dito ay ang recurrent infection. Ibig sabihin, paulit-ulit kapag more than 2 or more UTIs in a 6-month period or 4 or more UTIs within a year. Ang isa pa ay ang pagkakaroon ng acute or chronic kidney infection, pwedeng umakyat sa ating mga bato at mag-cause ng pyelonephritis. Sa mga buntis naman, pwede tayong mag-anak ng low birth weight or mga premature na bata. Pwede rin ang sepsis. Binanggit ko sa discussion ko about pagtatae na ang sepsis ay ang infection sa buong katawan. Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng UTI? Ang unang-una dyan ay ang pag-inom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay number 1 sa prevention at number 1 din sa treatment ng UTI. Dahil pag maraming tubig, mafa-flush lahat yung mga germs natin, yung mga bacteria na naipon dun sa pantog, ilalabas niya yun lahat. May example lang ako dito. Kita niyo to? Itong mga
brown at black na nandyan ay kunwari mga germs o bacteria. Ito ang ating ureter. Ito naman ang ating pantog. Okay? Pakita ko lang para maalala nyo lagi na kailangan tayong uminom ng tubig. Pakita ko lang kapag konti ang iniinom nating tubig. Nalinis siya, pero konti lang. Di ba? Pero paano naman kapag madami tayong iniinom na tubig? Ayan na siya. Kita niyo yung difference? Simple lang yon na illustration kung paano ko mapapakita sa inyo ang importansya ng tubig. So, matatanggal lahat ang mga impurities, di ba? Ang pag-inom ng tubig ensures that we urinate frequently at idadilute niya yung urine natin, thereby magpa-flush din yung mga germs, yung mga bacteria. It is best pa rin to drink 8 to 12 glasses of water every day. So, paggising natin ng umaga, pwede na tayong uminom ng isang basong tubig. Tapos, every time iihi tayo, dapat palitan din natin ang isang basong tubig para hindi natin napapansin nakakarami na pala tayo ng tubig. Kaya lang, ito ay hindi recommended kung may sakit tayo sa puso or sakit tayo sa bato talaga. Dapat magpa-check up muna dahil pwedeng magkaroon ng tubig sa baga. Isa pa ay ang pag-inom ng buko, pag-inom ng pandan, at pag-inom ng cranberry juice. Although lahat ito fluids pa rin, ang cranberry juice daw, it is found out na meron siyang property na pinipigilan niya ang pagdikit-dikit ng mga germs or bacteria dun sa lining ng urinary tract system natin. Yung tinuro ko kanina, dapat yung tandaan, si Bear, yung paghuhugas ng tama from front to back. Okay? Tapos, wag din tayo magpipigil, umihi. Lalo na pag nasa biyahe tayo, pwede naman mag-stop over tayo every time na iihi tayo at magdala lagi ng tubig. Wag din tayong masyadong gagamit ng mga feminine wash or ibang mga feminine products dahil may components sila na harmful din sa atin at nakaka-cause din ng UTI. Isa pa ay palitan yung birth control methods natin at kung buntis naman tayo, laging magpa-check up every month, magpa-check up sa OB nyo para maiwasan natin itong UTI o infection. Ang isa pa po ay pagkatapos nating makipagtalik, make sure na i-wash lang po natin yung area. Drink 1 full glass of water in order to flush out po yung bacteria. At umihi po tayo kaagad. Magdagdag din tayo ng vitamin C sa ating mga diet dahil ang vitamin C ay proven to decrease the risk of UTI sa atin. Bakit nito dinidecrease ang risk of UTI? Kasi ginagawa nitong acidic yung ihi, thereby magkakos ng killing of the bacteria. Ang mga probiotics din ay importante dahil kung naka-antibiotics tayo, it decreases the risk of antibiotic-associated side effects. At di ba nabanggit ko sa AGE or sa pagtatae na video ko, ang mga probiotics ay good, healthy bacteria. Common na tinatanong sa clinic Doktora, why is my UTI not clearing up? Ibig sabihin, bakit hindi daw gumagaling ang UTI nila? Ang sinasabi ko, ginagawa ba natin ng tama itong mga precautions na sinabi ko kanina? At umiinom ba tayo ng tubig? Yun muna. Magsimula muna tayo doon before tayo mag-antibiotic. Pero kung mataas na talaga ang pyuria or yung pus or yung nana sa ihi, then that's the time na mag-antibiotic tayo. Second question, will UTI, Doktora, go away on its own without antibiotics? Sa ibang cases, pag kulang lang tayo sa tubig, mawawala siya. Pero sa ibang cases naman, case-to-case basis kasi,
Sa ibang mga kaso naman, pag mataas na talaga yung, sabi ko nga, yung nana sa ihi, then kailangan na ng antibiotic to lessen further complications ng UTI. Sana po ay nagustuhan ninyo itong discussion natin about UTI, at kung may natutunan naman po kayo, kindly share lang po sa Facebook pages nyo, sa Facebook walls ninyo, para po makita ng mga kamag-anak nyo at mga kaibigan nyo ang video na to. So in summary po, ang UTI is preventable. Meron tayong mga ways na kailangan natin gawin para ma-prevent natin ang UTI. Remember, prevention is always better than cure. Siyempre po, pag meron na tayong mga sintomas at hindi nawawala, kailangan na nating pumunta sa doktor. Marami po kaming mga doktor sa www.onlinedoc.com.ph, your lifeline online. Kasi ngayon po, ang mga doctors nyo, online na. Muli po, ako po ang inyong PWD, but never a disability. Naidarna, your online doc.